Sila ba? Di ba kayo nagkakasawaan, At guys? hindi posible hindi ka naumay. Huwag pakita sa amin, boy. Kakalmahin ka rin. Ay, na-reveal ko yung name. Sa science kasi. Alam mo, Yan naging sa'yo. Do what works for you. what works for you. Siyempre, yun na, para masagot mo na yung success, kailangan maging kakaiba para mag-content. Hindi mo rin kailangan maging kakaiba para sumikat. Dati paramihan ng like sa FB. Ngayon, pa-private ng mga tao. Hindi na nagpapalit ng DP, walang DP, naka-private yun. Tara dito. Ganda na, tara na. The only thing that you truly own in this world is your body. Parang ganun is you. Parang, oo nga, kulit nga. Okay, sige. Yun. Yun, after a long time. Gagi, pre, kinakabahan ako. Tanginan, tagal na hindi nag-podcast, pre. Actually, naubusan na nga ako ng mga words eh. Oo nga, no? Ngayon, nanginginig na ako. Parang ano. Ay, sorry, nahulog yung kutsara. Wala nang darating na soron. Joke lang. Ang Joke ganda lang, ng angle guys. mo doon, Brad. What's up, guys? What's up, What mga is up? mga kaman namin dyan? What's up, Balita, man? Balita, Pops. Kamusta, pre? Ay, Okay Pops lang. of branding man pala. Balita man pala. Balita, Pops, sinabi ko. Balita pa sa akin. Oo, brand. Bago agad, ah. Bagsak agad. Hindi. Kasi nga, guys, mapapansin nyo, di ba? 3 dapat to eh. Oo. Sinong nawawala? Yun nga. Di ba hindi naman halata? Kaya nga, di ba? Joke lang. Meron Shout out. ba? Akala ko same lang. Uy, go. Hindi, tawag na. Wala guys, announce na namin ngayong sige, pre, episode pakisabi si na. BNR kasi guys, nandun na po sa Espanya. Hindi, joke lang. Busy si BNR talaga sobra. Actually, lahat kami na busy. Na busy siya. Ako, busy yan. Si BNR na busy. Tsaka medyo may mga trip si BNR na kailangan asikasuhin talaga. Kaya, Oo. ayun, full time siya ngayon doon. In short, nagkatampuhan kami. Ang Hindi ganda ba- ng press release. Hindi ko gawa na yung pa-showbiz ko. Pa-showbiz na yung sa akin eh. Ni-real talk niya agad eh. Hindi, pero ayop yun si BNR. Oo. Ayop ka. Opal. Dinner, kung napapanood mo to. Huwag pakita sa amin, boy. Kakalmahin ka rin. Kakaroon ka rin. Sama yun, no? Hindi, joke lang. Talaga. O pa ayun. yan, pre. Busy. Kasi alam niyo naman si BNR, crypto. Yes. Si Yes. BNR full-time crypto trader yan eh. Nasa crypto space ang trip niyan. Yes. Eh kung may mga pamilyar dyan sa crypto space, medyo Yes. downtime ang crypto space eh. Yes. Kaya maraming mga inaasikaso ngayon si BNR, mahabang oras niya dahil tulog ang market. Tama. Ikaw boy, balita. Yun nga. Long time no see. Huling kita namin guys nung last episode pa sa totoo Oo. lang. Talagang di na kami nagkikita kasi ito na lang pagkikita natin. Ito na lang yung diba? rason, ito na lang Oo. yung thin thread na para magka-connect pa kami. Masabi na Wala magkakaibigan. nagkakasawaan na rin eh, pero Oo, ganun yun talaga. Normal naman sa tropahan yan, tol. Kaya pag- Nagkakaumay. Sila ba, di ba kayo nagkakasawaan At guys? hindi posible hindi ka naumay. Hindi ka na umay sa tropa mo, every weekend kasama mo. May shota ka naman pero lagi mo kasama every weekend. Ano ba yun? Hindi, joke. Aray mo. Mali. Pakak. Hindi, joke lang. Pero ikaw, ano bang inaasikaso mo recently? Tamang ano lang. Hindi, ako kasi tamang work pa rin ako, normal. Ay, last episode ata nasa Pampanga BBC ka to. pa. Ay, Pampanga ka ako, pa no? yata. Ayun guys, guys. isa yun sa malaking ship ni Andre ngayon. Talagang Geb. gumanon ang mundo, pre. Bitaw mo. Gumanon, pre. Kasi kung sa mga di nakakaalam, di nyo naman kailangan malaman. Kailangan alam mo, importante. Kala mo, ang laki ng significance. Sa mga hindi nakakaalam dyan, na Para kailangan sa kaalaman makaalam. ng lahat na mga hindi pa nakasubaybay. Dati kasi ako nag-work sa Pampanga, guys. Ski. Ngayon, bumalik tayo sa Maynila. Dito na ulit nag-work. Yun nga, mas nakapagtawa, mas di tayo nakapag-shoot no? Mas nagkakalapit na. Hindi, guys, dati kasi isa sa dilema namin para makapag-shoot. Oo. Kaya isa sa mga struggles namin yung bukod sa setup na kulang kami sa mga maalam talaga. Si Andre kasi bumabiyahe pa yan mula Pampanga pag Friday, tapos rekta dito sa bahay Oo. para mag-shoot kami. Tapos ang ending, walang nasushoot. Yun. Kasi Kaya bago mag-shoot, ang daming kwentuhan, daming di ba? kwentuhan. Sa totoo lang guys, yung shoot sa mga episode na dumaan, parang ang kwentuhan doon lang. Latak na. Sobrang solid. Wala guys, 2 months. 30%, 70% off cam doon. Oo. Ang daming say kasi. Madadaldal Pero ako, ang ano ko ngayon, pre, tamang ano lang ako trabaho, ganun. Nag-iisip-isip nga ako nung mga nung ibang pagkakakitaan ba. Kasi nung
nakaraan, tamang content creator ako ng Oo, sa self-improvement, ganun. ano mo, plug mo muna. Plug ko Dre Saints, guys. Dito lang lalabas Report. the link below. Labas mo na Ayan. lang third Oy, editor namin. Oo, Laki-laki ng tayo binabayad namin sa'yo eh. Pakiayos hindi sila pa kami trabaho. makaka-okay Ayan, guys. sa'yo, Sorry guys, ganun lang talaga kami. Normal na to, guys. Hindi, yun nga pre, content. Pero ngayon, gusto ko sana makahanap ng ibang pagkakakitaan ba? Negosyo. Negosyo. O parang, kasi, ang iniisip ka agad ng karamihan, sige pre. Ang iniisip ng karamihan, pag pagkakita, negosyo agad di ba? Oo. Unlike kay Russell, syempre, ayun, pwede mo isabay sa trabaho yung parang expertise ni Russell, ni BNR. Oo. Ay, na-reveal ko yung name. Ni BNR, guys. Ni BNR. Ayun. Pwede rin pagkakitaan. Actually, no, oo. Hindi automatically negosyo kung ano man kaagad eh. Parang nakikita ko nga lately yung gold ata, no? Parang tumataas. Oo, grabe yung Goldman. Oo. Parang 2024 ng August, may sing-sing ako na ginto, guys, binenta. Parang binenta ko around 3K something per gram. Per Tapos gram. nung natapos yung 2025, 8K na yung per gram ng 18 karat Grabe. na gold. Halos Grabe times nga three. eh. Oo, pero bumagsak yung sa trading ng Ngayon. ginto. Oo, gumuhit ng sobra na wild trend para sa mga trader. Kasi usually daw, 2% lang na ibaba nun. Nagkakagulo na eh. Oo. Parang binagsak yata kung di ako nagkakamali is 15%. Ngayon. Oo, So, yung nasa binagsak. mga 7,000 na. Nag-ano siya, nag-peak siya ng sobra. Hindi yung sa trade, pero yung Yung sa sa trade. physical gold. Oo. Pansin ko hindi naman siya bumaba as much as dun sa Forex. Forex yata, may ganun eh. Sa Forex Oo, trading yata. Forex yun trading. Eh, oo. Ayun. Grabe nga, no? Parang mga bagay na unexpected Oo nga eh. na bubulusok. Kaya nga, nililink daw nila sa Epstein files, mga ganun bagay. tayo na, pre. Oo. Yun nga, pre, lately nakikita ko na Mm. nabanggit mo sa GC yun eh. Pero di ko Oo. maintindihan eh. Parang kung ano yung Epstein file, parang tao kasi yun, di ba? Oo. Tama ba? Hindi ko siya binasa, guys. Buo-buo. Hindi ko rin alam. Disclaimer, di ko alam kung ito yung mga Humble. nakita ko lang sa net. Di na ako nag-double check. Mm. Si Epstein kasi, Jeffrey Epstein, Oo. ano daw siya, men? Sikat, hindi siya sikat, pero elite, ewan ko kung ano. Ano siya, negosyante siya? Galing siyang syempre. Wall Street eh. Tama Sa ba, Wall finance Street? yun. Oo, sa finance. Oo. May pinapanood akong interview na nakaraan, ini-explain niya paano nag-work pera, etc. Ganun. Mm. Tapos, siya, may sarili siyang isla. Tapos sa sarili niyang isla, nang gumagawa sila ng mga di magagandang bagay sa mga bata. Hanggang mula sa sexual hanggang sa kumakain daw sila ng tao dun. Seryoso? At that point, yun yung sinasabi. Sobrang dami ng Epstein files na naipon na yun kasi ang tagal na nung reklamo kasi hindi tumatagos kasi nga medyo kasi nga, sila above the government type shit na parang sila. above the law kayo. Ayun guys, hindi ko sure kung tama pero yun yung intindi ko. Mm. Tapos nababanggit dun sila sa Epstein files yun yung mga statements na ako sa kanya. Nababanggit dun sila Donald Trump, Ay, sila madalaking Michael tao Jackson, din. pre. Michael Jackson, pre? Oo. Tagal nang patay. Ganun So, na dati pa nakatagal nangyayari yun. yun? Oo, dati na nangyayari. Si Michael Jackson, di ba, ang mga joke-joke nga dun. Kaya siya nag-a-adopt ng mga bata kasi molest siya daw. Disclaimer sa words, guys. Huling disclaimer, Trigger warning. ayun, trigger warning. Pero yun nga, kaya yung Epstein files daw kasi, since nadamay si Trump, yung sa crypto kasi, ewan ko, parang pag may sinabi daw si Elon na ganito, nakakabit pag si kasi. Trump may ganito, parang na-apekto yung market, Oo. parang, ayun daw. Pero, sa mga iba ko naman napanood na trader, normal na cycle daw ng Bitcoin yan. Pag tinignan mo yung pattern, normal na cycle niya. So, hindi ko rin alam, pero ayun nga. So, parang basically, kung ano yung nangyari sa kanila, naka-apekto din sa market, yung sabi. Yun yung assumption Sabi ng nila. iba. Pero Oo. yung ibang mga eksperto talaga, sinasabi. Wala Normal naman. na cycle lang daw yun. Ba't Mm. ba tayo napunta sa Epstein ulit? Kaya nga eh. Di Hindi ko alam kasi eh. pre sa Paano tayo napunta doon? yung gold. Oo, yun, yung Tama gold. Oo, yung gold. Oo. Pero yung gold, going back sa gold, siya, nakita ko talaga neto lang nung heighten yung presyo na sobrang dali niyang i-dispose na ang gandang investment talaga ng ginto. Kasi may natira ako dito na na konting grams. Tapos nung nagbe-base ako sa presyohan ng bentahan ng ng nasa mall,
Gulat ako kasi hindi ko in-expect na almost times 2 talaga. Oo. Parang gagi ang kulit. Laki. Oo, ang Laki. kulit talaga. Parang may nabasa ako pre na isang parang post na parang sa investment daw na ganun, mas okay daw yung gold kaysa diamond. Oo. Kasi parang binasa ko, yung diamond daw kasi talaga in reality, walang value. Hindi siya scarce. Oo, Hindi scarce kasi ang ano. parang nung dati daw, ginawa lang daw talaga yun ng mga tao. Parang pinalabas lang daw talaga na mahal tong bato na to, importante to. Para Minarket magkaroon lang. ng mataas na value. Kumbaga Minarket minarket lang daw ng nila yung ganun. propaganda lang daw yun Oo. para mapamahal yung Oo. diamond. But in reality, hindi nga daw scarce ang resources para sa diamond. Maraming diamante Oo sa nga eh. Tagalog. Oo. Kaya nga, ayun. Pero yun nga pre yung idea na parang kaya, kung malaki kang tao, kaya mong gawan ng value yung isang bagay na Oo, Kumbaga parang kaya mo i-manipulate yung tao. Kaya siguro medyo related yung kila Epstein files sa mga ganung bagay na parang, kunyari, parang tambay cup, di ba? Parang Oo, sasabi yun nila, nakakatawin. 250k. Di ba parang binabas Oo. din yun, kunyari, na parang itong cup na to 250k. Oo. Pero may kumakagat, pero kasi siya yung nag-set ng ano. May ano kasi yun, pre. Alam ko may ganyan yung Pero ginagawa ng tayo na mga ba iba siya politiko. ng mga tambay Oy, fans? ano lang to ha. Basta, Hindi ako, bash nyo ako, pwede pre. naman. Okay lang. Hindi, Joke lang. engagement. Hindi, joke lang, pre. Hindi, nabasa ko kasi na nalimutan ko ng tawag dun pero yung continuous na pagsisinungaling nagiging reality. May ganun eh. Parang Ginagawa nga ng manifesting in a politiko. way. Hindi, parang ginagawa ng mga politiko, men. Manifesting eh, no? Parang, obviously nagsisinungaling na lang siya, ulit-ulitin na lang niya kahit maging tanga siya, parang ganun. Until mag-end up na lang siya ganun. Parang ganun. Hindi ako nagkakamali. Parang Parang pati yung breakfast daw. Ewan ko rin. Oy guys, yung mga nakikita namin ito, mga nakita lang namin siya net, tatamang kwentuhan lang ha. Walang basis to guys, kwentuhan lang. Kasi, teka lang. Bago ko nag-uusap kasi kami ng topic, sabi freestyle lang. Kasi ganito naman normal namin usapan. Pale, ipang white noise nyo muna kami sa mga biyahe nyo. Anyway. Sasabihin ng mga to, ano ba yun? Nagdadrive, no? Breakfast daw? Hindi importante. Ano to? Nag-research ba to? Sabi Ano ng yan, mga nag-hardcore, mga fasting, mga nagpa-fasting. Di ko alam kung totoo yun, pero parang ano lang din daw yan, slogan lang yan para makabenta ng ano yun, cereals nung unang Ay, yung oatmeal, ganun? Hindi, cereals Coco talaga. Crunch, mga ganon cereals. oo. Parang yun daw yung inano nila, kailangan mo para sa energy, ganon, para makabenta sila nun. Pero totoo daw, hindi talaga parte ng human diet yung breakfast. Oh, talaga? Kung, tanda ko. Hindi, sige lang. Sa bagay, pero yung mga taong tabo naman, gising, maya kain. Wala almusal, wala. Parang ganon. Well, actually, siguro may chance na totoo kasi may mga tao naman kasing nagfa-function kahit di sila nag-breakfast. Hindi ako personally, nagbe-breakfast hindi. na. Hindi na ako I mean, nagbe-breakfast. ako personally, hindi ko kaya. Nang walang breakfast. Oo, na walang breakfast. Pero may mga kilala, kunyari sa work namin, lunch pa sila kumakain talaga. Nagtutubig lang sila. Ibig sabihin parang pwedeng kaya mo naman talaga na walang breakfast kung sasanayin. No? Ako hindi talaga nagbe-breakfast na. Legit? Tagal na since Amazon. Like, nagbe-breakfast lang ako kung halimbawa, Kaya yan. lumabas tayo, tapos staycation, may nagluto, syempre, oo. ganyan. O kaya may bisita or may gusto ni mama kumain. Pero by choice, pag pumapasok ako nun sa Amazon, bumabiyahe, wala akong breakfast nun, men. Kakain ako sa lunch sa 12 noon Pero na. di ka parang pero functional ka. Oo. Hindi mo tinitiis, hindi mo Oo, hindi nga ako nangangailangan ng kape noon nung time na yun pa eh. Hindi pa ako reliant sa kape. Well, ngayon hindi naman ako ganun ka talagang reliant sa kape, unlike ng iba. Pero, na-experience ko yun kasi, lumulobo talaga ako, tapos basa-basa lang ganyan. Okay daw ganito, control ng eating. Tinry ko siya ng parang unang linggo. Medyo, nag-adjust katawan, first 2-3 days. After nun, nagigising ako ng hindi gutom. Tapos, di ba kapag breakfast, gusto mo kumain talaga eh. Nagigising ako ng hindi talaga gutom, di ako naghanap ng pagkain. Tapos, kapag inalok ako sa bahay nun, lalo na tinapay, hindi rin talaga. Hindi dahil ayoko lang ng breakfast, yung idea ng ayoko ng breakfast. Na hindi lang rin talaga ako gutom, kaya nahiya no? Nahiya yarn. Ano ba ito na nanay? Nahiya ma. Okay lang po. Tayong bait eh, no? Baka siyang palin ako ni mama nun. Pero, ayun nga, hindi talaga ako kaso nga lang ngayon,
nag-ano ako ng konting breakfast kasi nagbubuhat ako ng mga 10 a.m. Na-try ko yung difference ng walang kain talaga na parang kape lang. Medyo nga, mahina talaga. Mahina. Kasi Oo. parang wala akong energy. Kasi Oo. nga, parang intindi ko nga, kasi yung breakfast parang break ng fast. Parang break yun ng nga fasting. daw Kasi yun. parang From sa gabi, sleeping. natulog ka 8 p.m., 10 p.m. Ang tagal mong di kumain. Kumbaga wala nang laman yung tiyan mo. So, yun yung sinasabi ng iba na parang importante rin yung breakfast. Kasi parang, Napapahinga daw. parang nare-replenish yung energy mo, ganun. Pero, parang di rin okay na heavy. Ideally nga daw that di ka mag-sugar agad eh. Kasi parang magkakaroon ng spike yung ano mo. So, sa science kasi, Alam mo, naging science. alam mo naisip ko, sinasabi mo yan. Guys, alam niyo yung mga ang daming bawal to, bawal yan. O sige, di lang ako gagalaw. Alam mo yun, Si kay Doc Doc Alvin. Alvin. Alam mo bang pag naka-4 ka, mahilig ka bang dumi-4? Panoorin mo to. Masama yan. Alam mo bang posible kang mamatay sa pagdede-4? Nadalas ka magde-4, Lahat panoorin bawal mo to. ako. Naalala ko kaya ang hirap na nga maniwala, kaya kailangan ikaw na lang talaga mag-search Oo. Pero ang pinaka-the best na payo ay yung kay sino to yung kumanta ng bre? Yung Hank na kumakanta, nagra-rap Carlos sila. Agassi. Ayun, si Ayun Carlos nga rin nasa Agassi. isip ko, pre. Do what works Do for what you. works for you. Do what works for you! Do what works for you! Do what works for you! Yun talaga ang the best. Magpapayo siya, pero try mo, pero kung hindi nag-work sa'yo, edi wag. Kasi parang sobrang daming choices, tas walang right. Napakadami. Ay ang daming tama, ang dami ring mali. So, di try mo na lang paisa-isa kung anong kaya mo. Actually, pre, kahit sa parang fitness, parang ang daming saliwa yung opinion. Kunyari, dapat ka, parang, anong tawag doon, pre? Progressive overload progressive overload. Ang daming ganun. na parang buhat ka, 50 From kilograms, tas pabigat-bigat. tuloy-tuloy, bababa mo. Tas sinasabi din yung iba naman, Train to failure. hindi kailangan. Parang gano'n, kumbaga saliwa talaga yung opinion eh. Pero, yun yung mahirap no, na parang hindi mo alam kung wala kang talaga, general knowledge lang alam mo, parang ang hirap, yung susundin. Natawa ako dun sa mga may debate nga sa mga ganyan-ganyan. Tapos may nag-comment, yung mga nagde-debate nga daw, hindi naman masyadong nag-gym. Maging consistent muna kayo sa gym. Ang Dala siya niya sa pinaka-importante, gym. mag-gym Oo, no? ang dami yung problema sa ganyan. Hindi nga kayo nagpupunta sa gym, paminsan-minsan lang. Tapos pinoproblema mo yan. Problema mo, makapunta ka. Sa internet ay pagtalo, no? Diba? Hindi mo naman Nakakatawa. ginagawa. Sa pula ko Lalo ngayon, tagal ko na naman din nakapag-gym kasi nga nag-exam ako. Sa new Oo. work. Ay, ako pala guys, wala akong work balita, ngayon. pre? Oo, Diba? ako wala Sa'yo? akong work. Tagal ko walang work mula September until now, wala akong September full-time last work. year, Oo, no? September last year, wala akong work. Parang nakakuha ko ng work nung end ng November last year hanggang neto lang. Recent lang. Na-lay off kami. Yun Parang lang. ganun, kung di ako nagkakamali. Hindi ako nagkakamali. Pero yun nga, parang lang naman siya, di naman siya yung solid na full-time na, alam mo yung ina-expect mo, pero pang sana siya, pang sustenance sana eh. Sustain. Kaso nga lang, ayun, yun ang nangyari. Pero ayun, naghanap pa rin trabaho ngayon. Natatawa nga ako eh, pag tinatanong kamusta apply, ang sagot ko, may mga nakakausap, parang dating. Parang May mga nakakausap kasi talaga talking ako. stage naman na kami. Oo, natatawa May ako. second date na. Pag yun yung naisip ko, may mga nakakausap. Manifest natin, pre. Pag na-upload to, may job Oo, offer may na. work, meron na, may job offer. Yun na. Ayan ang Kaya pag guarantee na-upload sa to, Bugao. baka last na rin muna. Oo, pahinga muna kami guys. Kaya Kaya sabi, abangan nyo yung mga i-upload namin Yun. 3 months later. Wala nang post Wala eh. nangyari. Pero kamusta pala yung TikTok mo? Kamusta naman yung So far, pre, ang ganda ng naging nangyari kasi ang goal ko doon, 150 days. Oo. 150 days ng content na self-improvement kasi parang gusto mo rin makatulong na inspire. So, ang ganda, consistent. So, nag-start ako, pre, isipin mo 120 followers. 120 followers. 120 followers. Tapos, after 5 months, since 150 days, 122 na. Yun! Palto Pwede man. nyo i-check. 5 buwan na nagdagan ng 2. Pwede. Ang ganda ng Palto return, nga pre. dun, Parang tol. after nun. Eh di tamang doon, kita ka na din doon. Parang after nun, syempre, yun na, parang lalasapin mo na yung success. Parang nando ko na sa... Kumbaga ito na yung rurok eh. Ito na yung parang na-feel mo na pwede ka naman libre ng...
Ito na pala yung top na sinasabi. Dito na ako sa top. 2 followers na nadagdagan mo. Hindi nga, legit, dalawa lang nadagdag. 2 lang, pre. Baka may mga nag-unfollow din kasi. Yun nga. Hindi, Wag mo walang kasi- nag-unfollow, pre. Pero kasi, lahat ng tropa na yun nakapalo. Walang dumagdag na hindi kakilala. Kala ko pa naman, i-snowball na kasi may mga bashers na eh. Isang video nga lang yun. Ay, isang video lang may Oo, bashers. May bashers ako kasi tangin na guys. Good Sige. sign yun eh. Good sign yung may bashers eh. Galit. Oo. Yung best friend niya guys, nagkakento kami, galit na galit. Napibisit ako yun. Kala mo kung sinong gagwapo, pero pare-pareho naman kami ng babateri rin ng mga tao sa internet. Kaya nga eh. Siyempre, battle din kami kung anong ginagawa namin sa iba eh. No? Pero yun nga, ano Pero bang men, ano yun? parang kung titignan mo talaga, content creation, laking impact sa in general Kasi parang di mo kailangan maging kakaiba para mag-content eh. Di mo rin kailangan maging kakaiba para sumikat. May pinapahalo ako pre, si Aling Mirna. Tangina, tawan-tawa ako sa kanya pre, pero yung mga video niya, yung normalans lang, parang sinasabi niya lang kung ano yung naiisip niya, pero may content na nagagawa. Naalala ko dyan, men, sa ganyang klase ng content. Yung may piso net. Yung nagla-live Ay, lang siya, naglilinis. magwawalis siya, piso net. Parang- May nahuli siya nanonood ng ball. Magsasabihan niya, Si ay, Yolo ba yun? Ngayon, nakikita ko lang din yun. Ayun, natatawa ko sa content nun. Men, gusto ko content nun dati pag lumalabas, di ko ini-skip. Gagi, ang galing nga nun, pre, kasi parang siya ba yung kung parehas tayong tinutukoy, yung nagbibuild din ng PC? Nagbibuild din siya Gagi, ng piso. parang lumaki siya, pre. Nagnegosyo siya ng ganun, Oo. nagsusupply siya ng mga piso net. Oo. Parang ganun. Sipin mo parang ang galing niya na parang kung titignan mo, hindi naman malalim yung idea ng Oo. content di ba? Pero parang nakakabili na siya ng L3 pang business niya. Oo. Tapos dumadami yung niya, sinusuplayan. Alam mo, Content men, creation eh. Oo, feeling ko nga dito sa sa content creation, bilang viewer, hindi bilang isang content creator dahil wala naman ng experience diyan. Dito lang kami nagko-content. Feeling ko, 'di ba ikaw bilang tao, kapag wala kang ginagawa, lalabas ka lang upo ka lang sa patok. Hindi ko alam kung gano'n ka, pero ako gano'n sa silang. Upo ka lang sa patok, pahangin lang, 'di ba? Nakakaaliw na rin, 'di ba? May times na syempre hindi, pero may times na nakakaaliw. Tapos, ang napansin ko dito sa mga Pinoy na content creator, man, kasi si tatay may pinapanood din, mga nangingisda eh. Tapos, grabe yung views. Tapos, meron pamilya, pupunta lang ng ilog, dadampot sila ng mga alimango or mga shells. Tapos, sobrang walang pake sa aesthetics nung sobrang DIY ng dating, pang school. Yung Pa minsan nga nga yung pang video, di rin ganun tas- eh. Tapos may mga viewers talaga malaki. Ang naisip ko, parang as long as gumawa ka lang ng something na pwedeng panoorin within 10 seconds, mga ganun, parang mapapapanood na. Parang okay na yun, parang unti-unti kang makaretain eh. Kasi imagine, 'di ba? Yung content ng ano to? Yung scramble. Hindi magiging saya. Tapos itataas. Tapos natatawa doon pag tinataas siya, parang siya nangiti ba? Parang talagang kita mo, dinuulog. Di ba imagine, nag-shake lang ng scramble. Tapos, sa totoo lang, doon nga lang din naisip yun na, nag-shake pala yun. Ganun pala gawin yun, di ba? Parang in general kasi, parang lahat entertaining no? Kung titignan mo, parang lahat naman entertainment, parang chismis nga eh. Parang kung ano yung ginagawa ng ibang tao, kung ano man yung ginagawa nila, parang ang sarap din panoorin. Yan, isa siguro dyan papasok yung yung sinasabi ko sa atin, sinasabi ko lagi na parang napakadaming trip. Alam mo yun? May community sa Beyblade, may community meron sa tabletop games, may community sa paggawa ng bracelet, pagde-dreadlocks. Tapos lahat yun, makikita mo sila sa makakita ka ng niche na baka matripan mo. For example, sa akin, nakakita ko nung nag-aalaga leopard gecko na I had no idea naman. Talaga, na, pwede pala yun. Tapos, ngayon may leopard gecko ko na isa, bumili ako. Parang ang kulit lang din na ganun kadami sa dami ng pwedeng gawin. For sure, merong manonood. Kung sino man, may manonood. Ang daming fitness influencer, pero may bago pa rin lumalabas na fitness influencer, di ba? Parang ganun. Parang yun nga yung kagandahan, parang kasi lahat may market. Parang kung titignan mo, kunyari into fitness ka naman,
di mo pwedeng, wag ka na pumasok dyan, ang dami na. Oh, Kasi saturated technically, na. kung ikaw as a viewer, pwede kang manood ng maraming content creator din eh. Oo. Diba? Hindi lang sa isang sikat. Kaya parang yun nga yung idea na maging ikaw, maging ano ka lang eh. Parang kung sino ka, hindi mo kailangan Oo. magpanggap eh. Kasi di mo kailangan maging nakakatawa para Oo. mag-content. Kasi Oo. hindi naman lahat ng content creator nakakatawa eh, di ba? Oo. Parang basically, parang lahat may market. So, kailangan mo lang gawin kung sino ka, di ba? Mahahanap ka rin eh. Kaya parang feeling ko nga, parang sa business side, ganun din eh, di ba? Parang di mo kailangan gumawa ng kumpanya. Merong negosyo sa Tamtax, sa Posporo, sa Gagi- Chinela, sa lahat may negosyo eh. Nito lang, men, may tropa ako. Shoutout kay Bu. Tropa ako sa Shoutout Dota, kay? men. Si Bu. Cebu? Bu. Cebu? Bu. Oh. Tropa ako sa Dota, may nakagkwento kami sa Discord na karan. Tapos may kinuwento siya sa akin na negosyo. Ginagawa niya, men, gumagawa siya ng pantatak. Pangtatak Alam mo na. yung pantatak ng stars? Ay, sa mga Tapos bata. custom, tapos pwedeng kahit para sa teacher, signature by, Oo. ipopoto siya mo lang, black and white mo, may Oo. printer siyang binili na gumamit. Oo. Tapos may mga umu-order ROI na nga daw siya sa nilabas niyang pera na hindi maliit eh. Oo. ROI na raw siya, parang pa-custom, ganitong halaga lang. Pero talagang ang daming Oo. ang daming umorder. Oo. Na, uy, ang kulit, may ganun, di ba? Oh, yun nga eh, no? Tsaka, isa pa sa iniisip ko dyan, men, sa mga saturated na business, for example, t-shirt. T-shirt, ganyan. Oh, wag ka na mag-t-shirt, dami nag-t-shirt, daming kalaban, saturated yan. Totoo din naman, malaking competition. Pero ang parang ideyang naiisip ko talaga pagdating sa mga pasok-pasok negosyo, bilang consumer, para yung halimbawa Grab. Araw-araw may nag-Grab na pumapasok, araw-araw may angkas na pumapasok. Pero meron pa ring time na magbubuk ka at wala kang mabubuk. So parang hindi pa rin nakikita lahat ng commuters. Kasi unlike sa InDrive ratatate, di ba? So ayun na nga, nanganganak yung mga bagong kumpanya. Imagine kung iniisip ng InDrive na, ang dami na, may Grab na, may Joyride, di ba? Parang, so parang pwede pa rin naman. Di ko rin alam saan papunta yung sasabihin ko, pero Pero yun nga, yun parang tama naman eh. Parang di mo kailangan matakot eh. Parang di mo kailangan isipin na ang dami na namin dyan. Feeling ko lang Baka kasi- bilang consumer nga Oo, talaga. Kasi, oo. di ba, pupunta ka sa mall, ang daming bilihan ng damit. Di ba? Siguro kasi yun nga, ang challenge na lang dun pag marami is paano ka magiging magiging unique eh para sa iba. Na parang ano yung istorya behind that, 'di ba? Minsan kasi parang ganun eh na parang di ka feeling ko sa damit, hindi lang siya basta sa design eh. Oo. Na parang, uy, ang ganda ng design, biling ko to. Oo. Nandun din siya sa ano ba yung story behind nung kumbaga nung clothing line, kumbaga parang may movement ba o di kaya parang may pinanggagalingan ba yung design, parang gano'n. Minsan kasi parang nagiging basis din yun eh, no? Unless sikat ka, di ba? Na parang andali lang kasi kilala ka na, ikaw yung rason kung ba't bumibili. Parang gano'n. Kaya ang kulit nga rin na, sino ba to? Kausap ko si Lowell noon na, Lowell de la Cruz. Hindi si Japo. Japo shoutout. Nasa Kuwait. Nasa Kuwait. Si Lowell, nagkawintuwa kami. Sabi ko, ang sarap sumikat kasi kapag sumikat ka, ang dami ng opportunities talaga. Kaya nga kami nagpa-podcast guys para sumikat man lang di ba? Kaya nga, para di ba? Pero yun nga, pag sumikat ka, yung gaya ng sinabi mo, pag sikat ka, may makakita at may makakita na talaga. Sure, kahit sabihin mong 100k followers, 50k followers, sapat na to ignite. Yung konting followers nga sapat na para mag-ignite ng apoy di ba? How much more na mag-start ka from there kung may gagawin kang trip, di ba? Parang yun nga parang yun yung kagandahan parang may nabasa kasi ako na sinabi nila, kunyari sa content creation na, di mo kailangan sobrang laki ng followers para magkaroon ng brand deals. Parang ang importante daw is yung influence Yung parang kung bakit ka pinapanood, parang kasi minsan may mga content creator na hindi sila ganun kasikat pero ang lakas ng influence nila sa tao na parang okay maging part yan ng brand namin parang yung sarili mo. Feeling Pasok ko, ka, parang ganun. Feeling ko around na yan, yung charisma na meron ka, yung pag-present mo. Halimbawa si YB Towel. Yung nagbebenta ng tuwalya na na parang well-spoken na black scent siya, nagba-black scent na Tapos talagang lupit niya magbenta. Nakakuha siya ng mga mga deal sa MNLA.
yung kay Frank. Oo. Nakakuha siya doon, nagmo-model siya doon sa mga ganun. Imagine yun, na-videoan lang, di ba? Oo. Meron nga pre bago si Chris Brown. Yung nagbebenta ng di ko alam kung ano yung binebenta niya, sikat siya sa Facebook Hindi ko ngayon. Kasi nakikita. parang ginagaya niya si Chris Brown. Tapos habang naglalagay siya ng kunyari sorbetes, parang gumigiling-giling. Ayo, parang Ang ano nga kulit. yata yan, Oo. parang nakita ko Tas, nga yan. lately, napapanood ko, yung mga comments sa kanya, alam, mali na to, napopogian na ako sa kanya. Parang isipin mo yun, di ba? Kung, yung Speaking charisma, naman- pre, yun nga yung parang Charisma isipin nga. mo, wala kang ginagawang ganun, normal ka lang. Minsan ang pangit talaga eh. Kung hindi siya pre. Hindi, Pangit, minsan ang pangit talaga. hindi, kunyari, hindi siya pre hindi siya yung sinasabi ko. Oo. Kumbaga in general, kung normal na tao ka lang, tas wala ka namang ginagawang kakaiba, yung kapugian mo, nakabase lang sa itsura mo talaga eh, di ba? Oh, men, pero ako, sa usapang content creator, Yari na to. sa usapang content creator, hindi ko alam kung sinong top 5 ko, pero for sure nasa Mount Rushmore ko sa Pinoy, si Mayong Lip Bite, men. Gusto ko si Mayong, men. Tuwan-tuwa ako kay Mayong. Tuwan-tuwa ako sa mga ginagawa ni Mayong. Wala siyang kinukupal, tamang pogi lang siya, paging-pogi lang siya sa sarili niya. Tapos, tuwan-tuwa na ako. Doon natawa ako. Paboritong video niya, yung parang, guys, magpapanggap akong pangit, ha. Hindi ko talaga kaya. Nakatawa yun. Nakatawa yun. Gusto-gusto Parang ko. last time may napanood akong video niya, pre, sabi niya, ang content niya, listahan ng, parang hinahanap ko bilang partner. Parang listahan daw, may notebook siya sa harap. Tapos, ba't nandito ako pa? Anong feeling mo? Parang ganda ka, te. Parang ganun. Ang galing eh, di ba? May episode Ang siya galing nito sa mag-isip, All pre. Pals, men. Tapos parang sa dating, sa episode ng All Pals, si Charuth, isang content oo, creator kilala ko din, yun. parang blind date. Tapos sa blind date na yun, isa doon si Mayong. Tapos, Gago. oo, men. Tapos parang ang tanong sa kanila, parang, magkano yung ginagastos nyo para sa girls sa first date? Oo. Ang sagot ni Mayong, sa akin 100 lang kasi usually ako yung ginagastosan talaga ni Mayong. Tawa ka kay Mayong, pre, Alam mo, grabe. Maximum yung confidence, pero yung ganung confidence, humor, pre. men. Oo. Kayang-kaya niyang Kayang-kaya talaga, talaga painlabin talaga yung Oo. mga magaganda, tol. Di Legit. malabo. Parang humor na gano'n. Oo, Ang men. dali talaga eh. Pasukin natin ngayon ang... Biglang nag-joke. Okay, sa tawag dito, paano mapa-inlove ang babae Oo, in tama na, 2026. Pumasok kay Mayong eh. Oo. Sabi sa inyo guys, freestyle to eh. Kasi nabanggit yung humor. Ako, sa pag-observe ko ngayon, parang ang lakas ng dating kung basta malinis ka, tsaka may humor ka. Yun nga, pre. Di ba? Oo. Ang lakas ng dating. Oo. Sa panahon ngayon, swerte nating mga hindi nabiyayaan ng Oo. talagang pangdiinan. Ay, sorry tol. Hindi, oo. Di ba? Parang, Totoo, pre. parang ang kailangan mo lang, syempre, siguro, kung parang enough na para makahanap ng Oo. partner. Basta, may pure intentions ka, Oo. syempre, di ka kupal. Oo. Yung mga bare minimum, di ka kupal, etc. ganyan. Tapos, may humor ka, tsaka, syempre, di ka masyadong, alam mo yung, dugit-dugit malagkit. naman ang so. Di ka ma- hindi, Ako pre, kasi, pawisin ako, oo. yun ang hirap ko Kaya eh. nga pansin ko nga. Joke lang. Sa kanilang bahay pala to, guys. Hindi pala tayo pwede mag-gobal. Hindi, pre, parang sa akin parang napag-usapan nga namin nung nakaraan yan. Yung parang pagiging malinis, parang pag inaalaga mo sarili mo, ang ganda, gwapo mo rin tignan eh. Pag ganun, parang nag-aayos ka, parang sa haircut, hinahanap mo yung parang okay sa'yo, ina-explore mo, tas pini-improve mo yung skin mo. Kung ano yung pwede mo improve, kahit Oo hindi nga. ka conventionally attractive. Yun Tapos nga. sabihan mo pa may substance ka din na tao. Ano Tama na, substance? yung legal na substance. pre. Substance. Kumbaga na Bilang tao, bilang kausap, tao. ganyan. Gopings ka na nun Ang eh. lakas nga mga pogi tsaka yung mga damitan ngayon, tol. Basta Ay, oo, marunong ka pre, pumili isa pa. ng damit. Oo. Tapos, syempre, nakaayon din sa kung sino man ang pinopormahan mo yung formang pasok sa'yo. Kasi mami, hip-hop ka. Ang gusto pala ng pinoporma mo, soft boy, medyo laylay na yun. Kumbaga Pero medyo kaya hindi pa lang rin. kayo match. Oo, pero Kumbaga kaya di pa ka rin. naman mali. Di lang match eh. Oo. Di ba? Medyo laylay na ako sa checklist niya, di ba? Oo. Pero, ayun nga. Tsaka, ang feeling ko nakakapogi at nakakaganda Aha. sa tao pag nakita mo silang pinupursue yung sarili nila. Yun. Parang, 'di ba? Parang alam mo yun na hindi batugan kaya nga
Kasi yung batugan guys personally para sa akin ako may pagkabatugan talaga ako. Humble. Hindi yung batugan na ano na wala kang ginagawa. Nakahiga lang. Oo, nasa bahay, asa sa magulang. Pero feeling ko at this point ng knowledge ng kaalaman natin, knowledge ng kaalaman no redundant. Yung kung Hindi, anong sobrang yung galing mo lang self-awareness natin. Yung self-awareness. Batugan na rin kung pababayaan mo yung sarili mo, men. Oo. Na andyan na sa lahat ng info para i-improve yung sarili mo. Siguro pre Para- yun nga, parang, oo, siguro. Pero kasi minsan ang hirap din di ba? Parang minsan alam mo yung kailangan mong gawin, pero minsan ang hirap. At doon na papasok ang susunod yung sasabihin na problema yan para sa mga kagayang Oo. ko rin na medyo may mga struggles sa mga ganito. Oo. Parang ganon. Kaya nga, yung... Internal na may pinagdadaanan ka, ganun. Pero yung, for example, I'm saying on behalf ng nasa na lahat ng Oo. ng Parang kaya mo choice mo naman na lang talaga. na hindi Oo, gawin. Oo. Yun yung pagiging batugan. Kung magiging choice mo na yung, halimbawa, yung mga batugan, may choice sila magtrabaho, pwede naman sila magtrabaho. Kaso choice nilang gusto nila. May mga taong tamad talaga Hindi mahirap naman na lagi nating i-boil down yan sa may mga mental struggles, mga emotional problems. Ang hirap naman i-boil down lagi dahil may mga tao din naman talagang tamad. Kasi medyo disrespectful na yun na, uy, Nirarason mo putya, na. hirap na hirap yung mga taong may ganito, tapos ikaw makikiganito ka lang para sa katamaran Valid mo, reason, di ba? oo. Makuha ka lang ng valid reason. Oo. Pero yun nga, pag once siguro na nandoon ka sa posisyon na parang nasa posisyon ka na may capability ka and all of that shit. Tas ang choice mo ay maging hindi ganon. Ayun na, yun ang batugan. Kasi parang feeling ko, responsibility mo rin alagaan sarili mo di ba? Kasi parang nagsho-show din na mahal mo sarili mo, di ba? Parang isang way yan na parang kailangan kong maging healthy. Hindi para sa sarili ko, para kumbaga okay ka, di ba? May dalawang input diyan sa sinabi mo. Una, may nabasa akong panel, tas ang sabi doon, Si panel ba yan? hindi si panel. May nabasa akong manga panel na ang sabi doon nung character, the only thing that you truly own in this world is your body, parang ganun, is you. Actually, Parang nga, ang kulit nga kasi lahat to pwede mo kunin sa akin Well, pwede mo naman chop-chopin yung kamay, tapos kunin yung kamay ko, pero Sa akin na yan. ayun nga, di ba? Tapos ano uli yung isa? Sorry guys, ang bilis ko makalim mo. Ano uli sinabi mo kanina? Parang responsibility mo na Ayun, alagaan sarili ayun. mo. Nabasa ko na sa relationship. Check mo kami. Hindi nag-ano na lang pre, nagbe-blink. Hindi, okay, laban yan. Pagbalitin namin mamaya. Baka mag-cut kami saglit guys pag inabot. Okay. Pero anyway, Oo. yung sa relationship something, kung paano daw i-treat ng partner mo yung sarili niya, nagmamanifest sa kung paano niya i-treat yung partner niya dahil extension na daw ng pagkatao niya yung partner niya. Parang gano'n. So kung hindi mo mahal yung sarili mo, it might show na hindi mo mahal yung partner mo sa kanyang view. Parang gano'n yung gano'n na sa yung kanyang maging view? parang alam mong mahal mo siya kaso yung ginagawa mo sa pananaw niya sarili sa'yo? mo. Parang hindi mo ako mahal kasi ganito mo na ako tratuhin, ganyan. Kasi nag-extension nga daw ng pagkatao ng tao, yung partner niya. So kung anong siguro self-hate sa sarili, unconsciously nata-transfer din doon sa sa partner. Parang ganun. Sabi ko nga medyo nagbe-make sense nga yan Kaya nga feeling ko yung sinasabi na bakit ba't sa mga ibang tao mabait ka, sa kapatid mo walang iya ka, di ba? Parang ganun. Kasi baka ganun din, something, alam mo yun na komportable ka at that level na kung paano mo tratuhin sarili mo, kaya mong iba to yung ganung pagtrato sa Kaya mo iba. ipakita yung ganung Oo, side mo sa kanila. Kaya kung talagang sabi nga, mahalin mo muna sarili mo bago ka magmahal na yun yung isa sa mga magandang check sa checklist bago ka mag-proceed na parang syempre kung mahal mo sarili mo, yun yung ending. Okay. Nawala ba? Nga, salita ka. Wait lang guys, sakat namin. Live! Happening! No budget pa kasi kami guys Paano ba rin? Ay, papalit ko. Kung mahal mo yung sarili mo, mas yun yung
malalabas mong energy. Oo, Parang oo. ganun. It starts within the self Oo. na syempre sa akin din bilang Oo. bilang individual, bilang partner, bilang anak, kapatid o kung ano man, as much as possible. Yun din yung wino-workout ko, Oo, syempre. oo. Mahal ko naman sarili ko, syempre. Oo. Pero on what extent? Oo. Syempre, doon tayo sa 100% fully mahal sarili. Kaya nga, tanggapin yung kung anong Oo. mga what natin, di ba? Tama naman, pre. Agree din ako dyan kasi parang ideally, maganda gawin mo yun kasi parang yun na rin yung ano mo eh. Parang magpe-present ka sa sarili mo na hindi ka okay, di ba? Parang di rin maganda kasi syempre paano kung fully ready yung partner mo, di ba? Oo. Tapos ikaw parang ang dami mong issues sa sarili. So kung kaya mong ayusin muna yun, kasi yun nga, madadala mo eh talaga. Parang makaka-apekto sa kanya. Pero swerte, di ba? May mga partner na, sige, willing naman, tara, samahan ka niya sa pag-help sa sarili mo, parang ganun. Pero kung hindi naman aabot sa ganun, ayusin mo rin muna talaga, di ba? Tsaka yung help naman, I believe na andyan talaga yan. Constant yan, andyan na talaga. Kaya nga, parang, teka lang, na-lost na naman ako sa sasabihin ko. Pero, ayun, going back dun sa sinasabi ko. Limutan ko, pre. Short term. Okay lang pre, may mga choke talaga sa flip top ka eh. Nakalimutan ni Senior yung round 3 niya. Nalilimutan yung sinasabi ko, guys. May ganung problema ako ngayon eh. tayo na. Pero, Yeah. Pero ayun, maganda. ayun, naalala ko na. Sorry guys ha. Third pa, fast forward na lang nun. Kasi parang, ang meta ngayon, di ba ang meta dati? Handa akong mamatay para sa'yo. Di ba? Kasi sobrang shit na ng mundo ngayon na, hello, kaya mo bang mabuhay sa akin? Para sa akin? Actually, Kaya mo ba maging balik healthy talaga yung para sa mindset, akin? no? Kaya mo ba maging healthy? Kaya mo bang patulog ng 8 hours para sa akin? Para meron akong partner na Oo. na Na parang, active, na hindi lobat. Available na Oo, parang diba? nabibigay attention niya sa akin. May kaya mo bang ayusin yung eating patterns mo, yung workout mo para magkaroon ako ng partner na masasabayan ako sa trip kong to, or magkaroon ako ng partner na may assurance ako na hindi kami magsasuffer sa ospital. Alam mo yun? Kasi meron ako nabasa nito, ewan ko lang rin kung totoo, parang nagpakasal sila at age of 27 yata or 28. Tapos after 2 years na-diagnose yung lalaki ng chronic kidney disease na nagdadialysis na siya. Na para sa kanya, syempre, especially kung ako din, especially kung ikaw yon or kung sino man yung nandun sa posisyon na yun, ano ba tong buhay na binigay ko sa misis ko? Di ba? Parang mag-aalaga na siya ngayon. Oo, parang yun yung mangyayari na. Magiging burden ka, parang gano'n. Oh, he had signs, tapos hindi niya tinake serious until mag-asawa na sila. Na syempre, bubuo kayo ng future together. Kaso, dahil sa kapabayaan, sa iba genes daw. Pero yun, kapabayaan yun eh. Sa kanya eh. Dahil sa kapabayaan, hindi, naging ang pambayad is yung healthy nilang pamumuhay physically. Di ba? So, ayun din yung isa na naisip ko. Di ko na alam kung nakukunik ko ba. Pero Tama, yun yung naisip ko. Yun nga, may mga times naman talaga na siguro nga, parang jeans. Pero kung ang idea kasi kung kaya mong may bagay kang kayang ayusin mo, 'di ba? Kasi kunyari mga ganung bagay, sabihin nating avoidable sana. Ang daming nasayang na possible memories eh. Parang kung instead na nasa bahay kayo or sa hospital, nasa Tagaytay sana kayo, nag-ESB sana kayo. Exactly. O kaya nasaan sana kayo, outing, Tsaka, ibang bansa. Imagine yung saya ng pagkain. Tapos malilimitahan na rin ang pagkain ng misis niya kasi syempre kailangan umain sa kung anong pwede sa kanya. Siguro mga ganun type shit, 'di ba? Tsaka finance-wise, kapag nagkasakit ka ng ganun, syempre makatotohanan lang tayo, may paki tayo sa mga pera natin, and syempre gusto niya mabuhay yung mister niya, pero wala sa plano yun na parang ang ating finance ay mapupunta diyan, 'di ba? Kaya nga, syempre, kung kaya maging healthy, mas madaling mag-prevent kaysa magpagaling. Kaya nga ako pinipilit ko rin sa sarili ko, guys, maging mas healthy talaga. Parang at least tayo na-acknowledge rin natin na kahit tayo hirap eh. Kahit sino feel ko, ang hirap talaga kasi totoo naman, ang sarap ng mga unhealthy. Ano yun, chicharong bulaklak ba yun, di ba? Takti pag nilatagan ka sa inuman eh. Sarap eh, di ba? Parang hirap talaga. Lahat tayo temptation yung mga ganun. Actually, mas surprising nga yung mga sobrang disiplinado eh. Napatay na noon. Hello. Sana. Yan ang walang technical difficulty sa
sa amin, guys. Hindi, magpalitan na lang muna tayo dyan. Pre, pabaliktad ba to? Nasaan ba tayo na hinto, pre? Yung sa ano, yung nagka... Pag dito ba, ano to? Hindi, salitan na lang talaga. Pag nagka-kidney, ay yung mga ganong sakit, no? Parang ang hirap na nga gumalaw, na parang lagi na kayo may limitation. Pero siguro, on the other hand, yun, kagandahan naman sa partnership is parang syempre, ano pa rin compromise na lang rin talaga no? Kung nandun na sa punto na ganon. Kaya ayun guys, hindi naman namin sa winawalang iya yung mga dumaan sa and currently nagsasuffer sa ganong sakit. Hindi natin gusto nangyari yan. Pero ayun nga, doon naman sa mga wala, let this be a lesson para sa atin na kasi ano it takes like buhay ka pero it takes your life away Parang ganun Yung mga importanteng bagay, sobrang maraming makaka-cancel out. Kaya nga ang solid ng ano ngayon ng meta ngayon, running, 'di ba? Yung uso ngayon. Actually, yung ganda nga, parang nagpapaligsahan ka sa record mo sa sarili mo, di ba? Na parang sa una, kaya mo yung 6 km, 6 miles per km, tas gusto mong talunin yun. Ang ganda na in a way na ikaw yung nagbe-benefit sa ganong struggle, di ba? Na parang hirap ka, pero gumaganda naman. Kaya ano yung mga choppy diyan, o yung mga taong choppy diyan na kinikiin ko yung mga nagpo-post ng mga nagbubuhat tapos pinopost yung katawan nila, tumakbo sila, pinopost sa Cinehate. Kasi pinaghihirapan ng mga tao yun. And kung ipakita nila yung anong pinaghihirapan nila, tapos para kayong kuyin nyo, hello, sino ka dyan, di ba? Hirap-hirap magbuhat, tol. Lalo na nung nag-gym ako, nakita ko kung gaano kahirap mag-build. Lalo na pag nakita ko yung mga lumalaro, na kung gaano grabe yung disiplina sa pagkain, lahat babasahin mo, i-ask mo kay coach dahil lang konting oil, konting fat, magva-vary sa kung anong mine-maintain mo. Tapos, kay Kenkoy nyo, pag nagpo-post, pasikat. Mga Kenkoy kayo Kenkoy, kayo yung Joppy, man, legit. Chope talaga. Hindi pre, alam mo, kung titignan mo, yung mga gumagawa nun, sila yung walang ginagawa para sa sarili. Kasi parang kung ikaw yung nasa gym, di mo kay yung taga-gym di ba? Tatawanan mo ba yun yung medyo chubby na nagwo-walk sa treadmill? Susuporta mo pa yun, go lang. Pero yung mga taong tumatambay lang naman, hindi naman gumagawa nun. Sila yung malalakas mga mangbash. Kumbaga sabi nga nila na parang hindi ka parang ang hindi susuporta sa yung nasa baba mo Na parang kung sino yung mga di naman naintindihan yung ginagawa mo, sila yung parang mas nakakatawa pa rin. Tsaka naalala ko lang nung nag-gym ako nung medyo earlier stages. May mga nakasabay ako na talaga, plus size. Mas alam mo yun, mas nakaka-uplift sa sarili na may kasabay kang bago, mag-uumpisa, may tatry, na may goal, na pareho kayo nahihirapan. Tapos, yung... well, natawa ko, yung pareho kayo nahihirapan. Kasi may ganun Halimbawa, sa school, bagsak ka. Tapos bagsak din ako, nakakagaan ng loob. Pero may shared struggle kasi. Ay, di ko alam kung may ganung thing talaga. May ganung na, okay, hindi lang ako yung bago dito. Tapos, shit, ang lupit niya para magpakita man lang dito na i-cancel sa isip niya yung paki ng mga titingin and all na lupit, sobrang nakaka-inspire makakita ng ganun. Sa totoo lang pre, minsan laking bagay na nag-show up Kasi sa atin parang di problema pumunta sa gym, pero may mga tao na nahihiya Parang iniisip nila baka pagtitinginan sila. So the fact na pumunta ka sa gym, tas dala-dala mo yung ganong iniisip na baka nakakahiya ako. Ang laking bagay nun, di ba? Parang sobrang solid ka na nun. Nanalo ka na sa araw na yun. Parang ganun. Kaya kung may mga nagkukupal na mga ganyan, di lang sa gym pre, in general. Kunyari, nagko-content, pinost yung sasakyan niya, nagpost ng SB, feeling naman to, mga ganun, nagpost ng iPhone, tayo na, pag kinukupal mo yung ganun, ikaw yung kupal kasi tangay na wins ng tao yun di ba? Tsaka, ang ngayon, sabi nga daw, ang transition na ng Facebook era ngayon. Nagta-transition na ulit Kasi dati paramihan ng like sa FB. Ngayon pa-private ng mga tao. Hindi na nagpapalit ng DP, walang DP, naka-private yung DP. Pero anyway, ayun nga. Yung mga posting ng mga wins, ng whatever,
sige, sabihin natin nagyayabang. Sige, okay. Yun talaga yung intention niya, nagyayabang. Pero ba't ka mayayabangan? Di ba? Parang kulit lang. Ba't ka mayayabangan? Pinost niya yung may iPhone 17 Pro Max siya na 1 TB, fully paid. Nagyayabang siya. Ba't ka mayayabangan? Parang, gagi angas. Nakabili siya nun, oh. Mahal nun, ah. Ba't may take negative, di ba? Wala, yun lang naiisip ko. Yun lang talaga naiisip ko dun. Di, tama naman eh. Parang nasa iyo yung mali pagka nainis ka sa mga ganun. Kasi parang nanggagaling ka sa point ng insecurity feeling ko eh. Pero kung nakita mo yan na, ina may Rolex siya, shit, gusto ko lalong gumaling sa ginagawa ko o kaya gusto ko yung mag-side hustle, di ba? Parang pwede kang kumuha ng dalawang point of view sa isang bagay. Pinili mo yung sa negatibo na parang i-hate ko siya, sana mawala yan, sana mahatak yan, hulugan naman yan, mga ganong bagay, di ba? Parang nanggagaling ka sa hate lang eh. Ito yung ano yung madalas ko rin na sinasabi na inggitero ako, guys. Inggitero talaga ako, legit. Sobrang inggitero ko na nasa circle of friends ko kapag may mga W's, naiisip ko, gusto ko rin yan. Kaso ang energy nako-convert sa akin, pag gusto ko rin, oy, gagi, ang angas niyan. Gusto ko rin yan. Ang nako-convert sa akin energy na, okay, sige, paspasan ko pa. Gusto ko rin ng ganyan eh. Hindi, never nag-occur sa akin na, ganda niyan ah. Peke naman yun. Yung ganun, parang, yun ba yung envy? Kung ganun. Pero, laging yung mga ganun ko, nako-convert ko positively on my behalf. Parang ganun. Uy, si Jero. Oh, ay, si Jero pala to eh. Ba't di mo dala yung aeroplano, Brad? Pero, hindi. Shoutout kay Jero, guys. Andito. Sige, tita, tara dito. Okay lang po. Dito ka, Jero. Interview na si Tara dito. Tara dito. Ang ganda na, tara na. Ano na ito? Guys, alam niya naman eh. Joke lang. Guys, ganito kakulit ang ganito kakulit ang podcast namin ngayon, guys. May special guest, biglaan lang. Tara dito. Dito, boy. First appearance, first guest kami, guys. Oh, matagal to. Ilang minutes sa to, third. Sagad to. Isang mic muna kami mag-luwalo dito, guys. Kaya, ang bagong pumalit kay BNR, joke lang. May special guest kami ngayon, guys. Sa kaliwa ko, Ginoo, magpakilala ka. Ako nga pala si Bugoy na Jero. Sariwang damit parang pumasok na freshman. Tauhan mo walang kwenta, lahat ay yes man. Ako ay chillin, kita mo wala kong gun. Nakatambay sa hood na di mo kayang lapagan. Pamalit lang. Ano lang, proxy lang po kay Russell. Wala po si Russell eh. Eto, guys, ano kasi, kanina, nagka-conceptualize kami ni Andre. Parang anong magandang trip sa future episodes ng podcast. Sabi mag-guest kami, tas ayun nga, nabanggit na nandiyan naman si Jero. Kaya, ang first guest namin yan si Jero. Ano bang tatanong natin kay Jero, Dre? Jero, since nandito ka na, ikaw ang aming parang ikaw ang unang guest namin. So gusto kasi namin mas makilala yung tao eh, di ba? So, unang tanong, sex or chocolate? Chocolate po. Chocolate. Like guys, ito kasi yung naisip ni Andre. Yung naisip ni Andre parang yung carpet doon nagagalaw. Mag-isip ng mga kung sinong pwedeng makausap namin na different walks of life. Posibleng mga normal na estudyante, jeepney driver, etc. Pero ngayon, ang isang part ng walk of life na nakausap natin ay nasa aviation industry. Ayan, aviation industry. Okay lang ba to, Jer? pero tanong natin kay Jero kung ano yung pinurso niya sa aviation. Kasi marami yan, guys. For example, pag sa TV media, ang dami yan. May writer, cameraman, etc. Ganon din yan sa mga iba't ibang parts. Ngayon sa aviation, guys, sa dami. Ano po yung ni Jero? May masishare siya sa ating mga tricks. So, ako nga pala ulit. Ano ako, aviation. Hindi, wait lang. Eto muna, pre. Bakit mo napili ang industriya na yun para aralin? Ano siya? Wala lang, kasi wala pang ganun sa amin eh.
Sa Oo, walang ganun. Parang first, parang ako yung, pa lang. unang magiging Ako yung, oo. Pero marami na lumipad sa amin. Yung iba, nasa Dubai. Yung iba, marami na. Oo, malis na. Walang iba nagpo-person nun. Tsaka kasi akala nila pangmayaman daw. Di naman kayo mayaman eh. Binasag na ang stigma, guys. Bejero, binasag na hindi pang mayaman. Tama ba, Jer, sa Pills ka? Kamusta ba yung Pills ka? Okay naman sila. Hindi, kasi state U yun di ba? State U. Di ba kapag aviation courses daw mahal, pero Pills ka, state U. Sa Pilipinas, state U nga daw. Walang tuition, tama ba? Ayun. Yes, wala siyang tuition. Kaso lang, nung time ko, zero talaga. Wala ring mga miscellaneous. Tapos, wala. Kailangan mo lang papogi ka lang doon. Tapos, papasa ka. Talagang ngingiti ka lang kay Prof. Ingiti ka lang kay Prof. Wag ka lang Siyempre, doon kasi sa school na yon, since sa aviation siya, maliit lang kasi aviation eh. Pag naging kupal ka sa school, parang kupal ka na rin sa industry. So, pag namatahan ka nila, madali kumalat yung pangalan mo. Kunyari, pag pangit talaga, sobrang pangit ng attitude mo. Wala, pangit talaga. Oo. Lalo na, syempre, pag mga prof doon, mga dean, dami rin kakilala sa ibang mga company. So, pag, pangit talaga, wala. Parang maliit na yung chance mo. Ka na lang. Call center ka na. Tangina mo. Hindi, yun, para wala sa pamilya niya yung di ba, nag-aviation. Yun, pero saan mo nakuha yung inspirasyon na? Kasi, pwedeng lahat ba ng ibang kurso nasa pamilya niya na, yun wala. Hindi, pero kumbaga, yung saan naging inspirasyon mo doon? Yun, yung bata ba, gumagawa ka nagpapalipad ka ng papel na aeroplano? Wala lang. Nung bata ako, lagi ko nakakita ng aeroplano. Tapos, nalupitan ako. Paano kaya lumilipad? Oh, seryoso. Paano lumilipad yun? Tapos, one time, nakasakay ako ng aeroplano. Tapos, nakita ko yung cockpit niya. Sabi ko, daming pinipindot. Daming mga buttons. Parang na-amaze ako. Tapos, simula nun, sabi ko, ang dream ko talaga maging piloto. Kaso, parang, mahirap na. Yun ang mahal. Pero mag-aral ng, aviation, kaya naman. Depende. Marami namang school eh. Marami kang choices. Choices of program din. Isa ang pills ka kung gusto mong makalibre talaga. Pero kailangan mo talaga ng matinding jiwa siguro bago ka makapasok. Kasi state U eh. Actually, men, yung sinabi nga ni Jero na nakaka-wonder ng utak, paano lumulutang. Ang kulit nga kasi isipin di ba? Ilang toneladang baka lumilipad. Yung idea lang na yun tsaka yung barko, alam mo yung mga tanong, di ba? Alam ba sa barko, ang tanong ng bata, ano mas mabigat, piso o barko? Kasi yung piso, pag ginagis mo daw, lumulubog. Pero yung barko, hindi. Di ba? Ang kulit nga ng mga ganun, men. So, ayun nga, since, na-introduce na yung aviation na pinasok ni Jero, ano yung specific role na parang tinarget mo dun pang stepping stone kung magpipiloto man? Di ba plano dapat piloto, tapos dito mo na magi-start. Ano yung pinasok mong course or trabaho? Ito, nakakatawa to. Kasi first, lagi wala pa. Nakakatawa to. Kasi, pumasok ako, ang nasa isip ko lang, gusto ko maging piloto. Hindi ako research. Gusto ko lang. Tapos, merong specific doon course sa PhilSCA, parang air transpo yata yung course. Doon, parang may libre kang flying school. Kaso, ang taas ng doon, pero pasok ako noon time na yon. Tapos, nung pagpasok ko doon, di ba mag-enroll na ako? Sabi ko, enroll po, ano pong course? Sabi sa register ba yon? Air transpo po. Okay. Tapos sinignan na yung mga documents ko. Tapos nabasa ko 5 years. Kinonfirm ko 5 years. Sabi niya, opo, 5 years po kasi air transpo dito. Tsaka yung engineering, 5-year course talaga. Ang sabi ko, ano po ba yung may 4 years lang dyan? Kasi ayoko na magsayang. Tamad. Tayo na, 5 years yon. Nag-senior high school ako ng 2 years. Tapos kailangan ko mag-aral eh. Hindi naman ako ganun kagaling mag-aral eh. Para sabi ko, ano pong course dito yung 4 years lang? Sabi ng register, eto lalaki ka.
AMT ka na lang, aircraft maintenance. Sige po, sabi ko, yan na lang. Yun ganun talaga na nga. Sige po, yan na lang ako. Sige po, yan na lang. Tapos pagpasok ko doon, di ba first day ko, sabi ko, ano ba tong pinasok ko? Nung una, di ko talaga trip. Tapos, di ko, buti, pero along the way, na-enjoy ko naman. Na-enjoy ko dahil sa mga classmate lang din. Tapos, ganito pala. Ayos pala to kasi kakalkal-kalkal ka ng mga makina, aeroplano, doon mabubusisi. Kumbaga, sige, okay to. Hanggang sa nagustuhan ko na rin. Thankful, naka-graduate naman on time. Dahil sa... Big win yun. Salamat sa pandemic. Hindi dahil sa pandemic, baka dami ka nang binagsak. Kasi kung nag-pandemic kasi, yung course namin kasi ladderized, parang 2 years, graduate, tapos 4 years, may exam ka para ma-qualify. Okay. Paano yun? Paano kung di mo pa nasa yun? Stop ka na sa 2 years? Oo. Kailangan mo maano muna. Ang intindi ko sa Ladder Rise, after 2 years, may ano ka na? Hindi, may bachelor's ka. Pero, may tawag dito, diploma ka. Pero hindi bachelor's degree. So, kung gusto mo magtuloy ng bachelor's degree, kailangan mo pa mag-take ng another years. Kasi may mga ganyang in-offer. Oo, may in-offer kasing ganyan sa PUP na mga ladderized course pag engineering. Kung gusto mo mag-engineering, di ka pumasa, ladderized ka muna, take other units para makuha mo yung engineering na bachelor's. Oo, parang gano'n. Tapos, kumbaga, kasi yung 2 years na yun, para siyang TESDA, parang vocational course mo siya. So, kung matapos mo naman yun, okay pa rin naman mapapasok mo. Pwede ka pa rin maging mekaniko sa industry. Kaso nga lang, syempre, mas mahirap ang competition. Tsaka kung gusto mo makapasok talaga, mas mahabang experience yung kailangan mo. Nari, kung gusto mo makapasok sa mga bigger airlines, kailangan mo talaga ng mas mahabang experience. Tsaka yung pagtitake ng lisensya, pag 2-year graduate ka lang, pwede ka mag-take kaso kung yun lang ang kailangan mo ng mga 5-year experience muna bago ka ng lisensya. Hindi ka tulad pagka-graduate, pag 4 years ka, right after mo ng college, pwede ka na Yun lang ang yun ang pagkakaalam ko, hindi ko sure, baka may makapanood nito. Sabi, taka naman nito, mali-mali pa yung pinagsasabi. Hindi namin kasama yan. Huwag kayo makinig dyan. Mali-mali. Hindi, parang kung titignan mo, parang ang laki ng diferensya. 2 years with 5 years experience kaysa 4 years. Tapos pwede ka na di ba, exam. Pero siguro, circumstances ng buhay, no? Ayun. And ang next question naman namin, 1 hour na tayo guys, 1 hour kasi Next question ko. Ang next question namin ay, ano yung pinakatrabaho ng aircraft maintenance? Kasi may engineering di ba? May mga engineer, may maintenance. Ano ba maintenance? Naglilinis ng aeroplano, makina, gano'n, or whatever. Ano yung in a nutshell, or sa pinakamadaling mga salita, ano yung pinakatrabaho ng aircraft maintenance? Pero bago yan, pre, may curious ako na isip ko lang. Yung aeroplano ba, parang car wash din yun? Nililinisan din yun? Sige, tagutin mo na yan, pre. Oo, bali, yung aeroplano, rin siya, parang part din namin, part ng pagiging mekaniko mo yung paglilinis. Pero sa work ko ngayon, sa maging work ko ngayon, hindi siya kasi ang work ko ngayon sa line maintenance naman ako. Dalawa kasi, parang merong base maintenance siya line. So, sa base maintenance, doon yung mga ganong trabaho na pag sobrang dumi, nililinis talaga nila. Parang kinakarwash yun. Legit, kinakarwash yun. Meron talaga, Sige. meron talagang mga high lift na parang pang matataas. Pinoproblema niya yung task, guys. Ang dami ng building na nagawa. Ang problema pa siya doon. Paano maaabot? Mga man lift. Legit. Nung unang OJT ko, para mga 2022 yata yun. Sa Bulacan, nag-OJT ako sa, doon, maliit na lang. Parang hangar lang siya. Yung mga marilit na aeroplano, kami nag-uhugas nun. Oo. Yung parang pang training ng piloto. Yun, yung mga ganun. Mga Cessna lang. Kami nag-uhugas nun. Ayun yung mga
ayoko pinapagawa sa amin kasi ano yun, tirik ka sa init eh. Tapos normal lang. Wala, ganito na talaga. Pops. Ganito na talaga. Ganun lang. Tapos normal lang siya na gamit lang kami nung mga chamoys. Tapos normal na hose. Pinubuhusan lang namin. Yung pangkotse lang talaga, ganun lang panglinis namin ng nun. Malilit lang naman siya, kaya tolerable, kaya Yung sa line na work mo, yung line ng maintenance. Yung makina type shit, mga ganun. Pag sa mga role naman ng mga line kasi, pares sa line kasi kailangan mo ng may time pressure kasi pag sa line ka eh. Tsaka kailangan mo ng mas mabilis na na isip. Kasi once na dumating yung aircraft doon, once na may sira yon, darating kasi yung aircraft, aalis din yan. Depende sa siguro ang ground time lang niya mga 70 minutes, 1 hour 10 minutes lang. So within span ng 1 hour 30 minutes, kailangan mo magawa yung mga problem. Pero may mga problem na hindi kaya magawa sa ganong oras. Kaya kailangan mo siyang desisyonan kung gagawin ba to o hindi. Pero ti-check mo muna kung pwede ba lumipad to aeroplano kung sira yung ganito o hindi. So, pero yung mga ganun hindi namin trabaho. Ang mga nagde-decide doon mga engineer. Ano naman yun, mga aircraft maintenance engineer. Iba naman ang maintenance engineer sa mga aeronautical engineer. So, Kumbaga yung engineer sila tas ang mga mechanic kayo yung mga mga hindi arawan ano yung tawag din worker skilled worker parang gano'n. Daw mga yung mga engineer naman yan, dumaan sa pagiging mekaniko. Hindi sila pwede ma-promote agad na gano'n. So, parang by experience, by training lahat gano'n. Pero kung iisipin mo, napaka rin no? Yung sa trabaho nyo, kailangan sobrang maingat ka rin di ba? Kasi isipin mo, ilan yung tao sasakay dyan, di ba? May isang tornilyo makalimutan na importante pala, puta, yung resulta. Pero sa side nyo, paano nasisigurado na talagang safe kami? Meron nga ako doon mekaniko eh. Senior, ang lagi niyang tanong, safe ka ba? Safe ka ba? Naganon niya kami lagi. Safe ba yan? Safe yan. Safe yan. Safe ako. Ganun. Kasi wala lang. Siguro feeling ko, by confidence lang din. Siguro. Tsaka experience eh. Kasi minsan, yung doon, mga redundancy na lang, redundant. Tsaka, ang bawat trabaho doon sa line, bawat trabaho na ginagawa mo, dapat may mga redundancy check na tinitingnan. So, parang, magbukas ka lang nung oil cap, yung parang lagay ng langis ng sasakyan. Kung ikaw na nagbukas nun, hindi ikaw yung pwede magsara. Parang ganon. Parang ba, binuksan mo yan. Iba dapat yung magsasara, tapos may isa pang magda-double check na nakasara talaga. Parang ganon. Ito may film na hindi ko pa napanood, pero yung synopsis, may idea ako na pag-usapan naman ni Jerry nakaraan. Yung Sully yata yun. Basta parang eroplano, umembang, tapos piloto yung nananagot, parang ganon. Ang tanong ko, kung wag naman sana, pero if there are scenarios na may eroplano na nagkaroon ng problema, while nasa langit, nalipad, kanino magfo-fall down ba, sa mechanics o sa engineer, or engineer lang, or malaking parte sa engineer, o madadami pa rin ang mekaniko? Damay lagi ang mekaniko. Kumbaga, kasi kada galaw nyo doon as a team kayo eh. Kumbaga, ang mga engineer, sila lang yung nagre-release. Meron kasing engineer minsan na parang sobrang kampante na sa mga tao niya. Di na nila double check. Tapos nagkaroon ng problem. Syempre, sila yung nakapirma. Kada pirma nila, ang nakaris doon, yung pangalan nila. Pero magpo-fall down pa rin kung sino trumabaho. Double check pa rin. Kasi lahat naman ng ginagawang trabaho doon sa aeroplano or sa meron kaming manual. Meron talaga siyang maintenance manual. Kumbaga, step by step procedure 'yon.
So, kailangan mo siya isa-isahin na tama yan. Kahit yung mga pyesa lang na maliliit. Kunwari, sira yung ilaw ng bombilya. May mga part number yon dapat same lang din. Kahit sabihin mong kuha ka dun sa ibang part, kung hindi sila same ng part number, hindi mo siya pwede gamitin. Kasi baka kahit kamukhang kamukha, same na same, hindi mo siya pwede gamitin. Kung yun yung nakalagay sa manual, hindi mo siya pwedeng ano. Kasi once na nakita, kung may mangyari nga na dahil sa ganung mali lang, lahat mananagot. Sa investigation, unang-una, engineer, mekaniko, ano. Tapos, ang maganda naman sa kung may mga ganon, hindi agad yung mali yung tinitingnan. Kumbaga, lahat ng factor, may mga, kaya lagi sa sobrang importante ng human factor. Kumbaga, lagi mong, kasi safety ang mga fatigue, kung overwork ka ba kahapon, tapos nagtrabaho ka ngayon, lahat yun chinecheck muna. Hindi agad yung problemang nangyari, hindi agad yun. Check muna yun, bakit ba na ano bang nangyari doon sa taong to? Ilang oras ba ito nagtatrabaho? Ilang oras ba ito nagpahinga? Parang ganun. Kailangan mo na i-check. Bali pala para makatagos ka sa aviation, talagang may psyche exam din siguro talagang hindi lang siya basta na parang yung usual na hiring process, talagang may mga ganun din ba? Sa case ko, wala eh. Bali-baliw ako eh. Ewan ko lang Tatanungin na lang namin ngayon, mukha na. Hindi ko alam eh. Feeling ko meron talaga. Pero, makikilatis mo naman yung tao eh sa galaw niya eh. Pero yung overall mo, kasi may mga may mga hindi mga nasawing palad, mga pangarap na tinapos yung course, tapos pag graduate na realize nila na shit, kailangan ko mag-change, di ko talaga trip to o ganun. Sa case mo, mukhang na-enjoy mo naman, kaya anong comment mo ngayon sa naging career path mo pag graduate, sa inaral mo overall? Naging career path ko after graduation, di naman ako nasa linya agad eh. Kumbaga, ang dami ko in-applyan, ang dami ko rejection. After na OJT ko sa Bulacan, apply ako sa lahat ng mga wala man lang ako natanggap na kahit anong response. Sabi ko, parang pinurso kayo ko naman malayo talaga sa line aviation. Ang ginawa ko, naganap ako ng work na hindi siya related sa pagiging mekaniko, pero nasa aviation pa rin. So, pagka start ko doon, syempre nagulat ako, customer service, check-in, bubuhat ka bagahe. Hindi naman 'to yung inaral ko. Una, parang parang ganun yung nasa isip ko. Parang na ako, pero sabi ko parang gagawin ko 'to stepping stone. Parang ganun nga nangyari. Luckily naman maganda yung napuntahan kong airline, maganda yung na-deployan sa akin. Sila rin yung tumulong sa akin kung paano ako napasok ngayon, paano ako napasok sa magiging mekaniko. Sila rin nakatulong. Kumbaga, nung nagtatrabaho kasi 2 years and 5 months din ako dun eh. Yung 2 years na yon, nag-focus ako para makakuha ko na experience na makakalapit ako sa aeroplano. Na-promote ako, nakakuha ko ng mga training na parang malapit talaga sa aeroplano. Isang doon, ako ng connection eh. Nakabuild ako ng connection. Parang ganun. Kumbaga, pag sila na rin yung nag-ano sa akin, nung time nga na naghanap sila ng mga trainee, hindi ako nag-approach sa kanila. Sila ang nag-approach sa akin. Kumbaga, blessing in disguise na nga lang yun eh. Kasi may iba akong trabaho nun eh. May trabaho na inalisan ko agad eh. Yun yung nakakatawa. Oo, yung nagtrabaho sa mga, though aviation din naman siya, pero ayoko talaga dun. Tapos, hanggang nag-chat na lang yung mga manager ko, gusto mo ba? Pasa mo sa akin yung resume mo. Tapos, nakapasok ako. Pagdating ko dun, hindi na ako nahirapan mag-adjust kasi kilala ko sila. Kilala ko yung mga kasama ko. Nagulat nga sila, nandito ka.
Ganun nga ako. Kasi ang akala nila, wala naman, kasi sa airport ako tatrabaho, yung course ko, akala na siguro tourism ako, ganun. Tapos, ba't ka nandito? Sila na lang din tumulong hanggang sa yung 3 buwan ko, tinuturuan nila ako. Hanggang sa nung hiring process na, kung magpasa, lagay mo ako sa ano mo. Lagay mo sa reference mo. Meron pa doon sa engineer. Ako bahala dyan. Ako bahala. I'm watching you. Ginaganon ako lagi. I'm watching you. Tapos, yung isa pa doon, sabi niya, engineer sa akin. Alam mo, unang araw pa lang, iba yung chakra mo eh. Sabi sa akin eh. Alam ko na since day one eh. Ako eh. Sabi ko, hindi naman. Basta ganun ako, nawala ako bigla. Nag-chakra. Nag-teleport. Ala, yun lang. So, ano lang, blessing lang, di ko alam kung ano. Tsaka, konting manifestation lang siguro. Importante. Sobrang. Hindi, pero kung titignan mo yung story ni Jero, parang ano eh, blessing siya, oo. Lagi namang may ganun na factor. Pero siguro malaking bagay doon yung ano eh. Magaling ka makisama, no? Kasi isipin mo kung kinupal mo yung lahat, wala kang makukuhang referral doon eh. Hindi ka kukunin eh, di ba? Pero dahil magaling kang makisama, di nakatulong rin sa'yo. At parang, ganda ng sa'yo na parang nag-start ka sa hindi related. Tapos, chinek mo na, ginawa mo lang muna yun hanggang sa ano. Hanggang sa, sige, ikaw na ulit. Hindi. Hindi guys, tsaka ano yun, yung persistency ni kapatid na Jero. Dun sa ano kasi, ano eh. Hindi kasi, syempre, nag-stick dun sa role ng aviation related as much as possible. Kasi, marami sa atin, isa din ako dyan, muntik ng lumipat. Kasi ganito nga, mahirap, etc. Pero, ayun nga, kasama mo pa ng magandang pakikisama. Malupit talaga pag may connections, tol. Ayun na, proven and tested yun pag may connections. Marunong kang mag-build ng connection. Marunong kang makikapwa-tao sa mga katrabaho mo. Ayun. May benefit talaga yun. May benefit talaga. Na hindi, it comes when when you're not expecting it. Parang ganun pa yung ending, di ba? Ganun pa yung ending. Ngayon guys, narinig niyo yung kwento ni Jero kung gaano yung mga hindi pa nga buo yun eh. Baka buti nga lang kami 3 hours dito, 5 hours wag tinapos namin. Pero nakita nyo gaano ka-posible, 'di ba? Imagine feels ka, etc. Walang tawag dito, tuition. Kaya kung gusto mo lumipad, may posibilidad talaga. Nakita nyo kay Jero. Ngayon, Jer, kung albawa, pamangkin mo ako, Tito Jero, trip ko rin ganyan-ganyan, mag-aviation. Anong tingin mong masasuggest mo na mga nadaanan mo na, siguro avoid na to. Para kung may ma-avoid man, baka ano lang to, maka ganito, ganyan man. Or suggest ko sa'yo, eto mas okay, ganitong ruta. Piliin mo sa aviation o kung ano. Isipin mo pre, kupal na tito si Jero. Tito Jero, paano ba ako maging katulad mo? Paki ko sa'yo. Tangina mo, lalaro akong ML dito eh. Tito naman eh. Ayan, going back din sa question. Kung may mga matitip si Jero sa mga nanonood sa atin dyan. Uy, tip si Jero. Wala, parang, kupal ka ba? Wala, feeling. Siguro pre, isang skill na importante na magta-thrive ka sa course na yan. Oo. Sa ganitong larangan kasi, parang, di mo kailangan ng sobrang galing, di mo kailangan ng skills eh. Ang skills kasi natututunan. Natututunan yan. Yung attitude, hindi. Pagka yung attitude mo talaga, di mo naman kailangan maging anghel na para pag-resignin ka ni Lord, ganon. Di naman kailangan ng ganon. Kailangan mo lang siguro, kailangan mo magaling ka makisama. Kumbaga, marunong ka mag-adjust kung sino yung mga kasama mo. Marunong kang ano ba yun? Diba, marunong ka, yung pakikisama, yun lang. Pag marunong, kasi kahit saan naman ma-apply mo yun eh. Kahit ikaw marunong ka makisama.
pakisama mo yung kargador dyan, na ano dyan, pakisama mo lang yan, babalikan ka niyan. Batiin ka lang yan, ay par, chip, ganun mo lang yan, no? Araw-araw mo batiin chip, okay na sa kanila yun, pakikisama mo na yun. Tapos, hindi ka na makakalimutan ng mga yun. Pag kadadaan mo na doon, ay, yan yung ano, yan yung chip eh. Sarap isuntokin eh. Chip ng chip, security lang ako dito eh. Yun lang. Sabi, inano ito, feeling close to. Gay. Totoo yun, no? Pero yun guys, totoo din nga yung sabi ni Jeron, no matter siguro kung ano mang industry you're on, kung marunong ka makisama, may ano talaga yun, tsaka may balik yun. Tsaka syempre, di ba, ang sarap magtrabaho na ano, hindi ka naiilang sa mga kasama. Yung parang, ano ba na to? Di ba? Parang gano'n. Yung parang di mo isipin kung kung may galit kaya sa akin mga to. Kasi minsan na-experience ko na dati, may nakikita akong nakakatrabaho ko, mag-isa lang sila. Pag sasama siya sa grupo, parang ilang lahat. Yung pag wala siya, ang saya-saya. Tapos pag nandun siya, tahimik. 'Di ba? Parang yun ang iwasan nyo. Huwag kayo maging ganon na parang pag nandun kayo, parang sobrang patay ng crowd. Tapos pag wala ka, ang saya-saya nila, 'di ba? Parang yun na lang iwasan nyo. Tayo na-imagine ko yung gano'n, no? Sa mga palabas kasi gano'n eh, no? Yung parang, sabi mo pa, tara, alis na tayo. Parang mga gano'n. May ganyan ako experience pre sa Amazon na nagtatrabaho pa kami. Nasa bar kami after work. 3 lang kami magtatropa. Nagbibir lang kami. Beer. Bigla may dumating na hindi namin niyaya. Yung isa kong tropa, paiyak na sa kwentuhan eh. Kumunot yung noon. Nagalit. Ba't ka nandito? Sabi ng tropa ko. Tinabi, ba't ka nandito? Ang sabi. Wala, lakad-lakad lang. Sabi ko. Ay, hindi na pala kayo. Tama na, hindi. Yun nga, parang no man is an island talaga, totoo eh, di ba? Na parang, di mo naman kailangan maging parang lagi ka makikihalubilo, pero parang ang i-make sure mo na okay ka na as a person, na parang hindi ka kupal sa kanila, hindi mo kailangan trapahin lahat eh, pero hindi ka kupal, kumbaga parang may mga, kasi tahimik lang din talaga na parang ayaw nila ng crowd. Pero pag in-approach mo sila, parang okay ang gaan pa rin, di ba? Hindi yung parang, nakikita mo pa lang yung akong, visit ka na eh. Para sa'yo, eto ngayon. Visit na nga ako pagdating ko pa lang. Hindi, joke lang ako. Okay, freestyle. Ay, nakikita ko kayo nagka-problema yata sa recording kasi naging 26 seconds ulit. Ay, yung ano. Pero nagre-record yan. Ayun nga guys, pero tingin ko kailangan namin ikat from here. Ayun, ang comeback namin ngayon 2026. Kasama namin si Kuya Jero. May marami pang mangyayari. Yes. Joke lang, pero ayun nga. Baka may mga gusto kayong sabihin bago tayo magpaalam. Kung ano na Binabati ko yung, hindi. Guys, this is the, comeback of Balita Man. So, may mga plano kaming gawin na kailangan nyo talagang abangan. Nakala mo, importante kami. Na para bang sa amin nung ikot ang mundo nyo, di ba? Ganon dapat yung abangan, guys. Ikaw, Jera. Baka pwede ka namin imbitahan ulit na wala kang TF ulit, di ba? Pwede naman, wala kang TF to eh. Pwede naman, basta. Ano masabi sa akin? Lagi ko pinapanood to dati. Ayan Lagi na. bago pumasok. Na-dream come true na. Lang. Sabi ko, One day. One day, gusto din ako dyan. Yun nga yung wish ko ng Pasko eh. Oo. 2 buwan pa lang, natupad na. So, kaya, itong 2, kulang pa nga na isa eh. Wala na. Wala na yan. Sa'yo na, isang malaki. Cut! But thank you guys sa panonood sa kung umabot kayo dito, sobrang appreciate yan. And sana panoorin niyo yung mga susunod. And kung may suggestion kayo i-guest namin, bakit hindi, di ba? Comment down below, pre. Kuya Pato. Pwede. Ako. Mag-guest ka. Ayun, tayo. Punta ako dyan. Joke guys. Pero anyway, maraming salamat ulit sa panonood. Maraming salamat sa panonood nyo and see you sa next episode. Yeah.